Hinigpitan ni Narcissus ang pagkakahawak sa kanyang sibat na kawayan at buong tapang na sinabi, "Gagawin ko ito sa sarili kong paraan, panoorin niyo lang." Tumayo ang dalawang tauhan sa likuran ni Narcissus habang siya'y naglakad palayo. Nagtanong ang general, bubuksan ba niya ang tarangkahan gamit ang kawayan na yan? Kalma namang sumagot ang isa sa mga tauhan, "Hintayin niyo lang." Hindi siya yung tipo ng tao na nagsasalita ng walang ginagawa. Naririnig ang tunog ng mga yabag ng kabayo sa lupa ng mga sandaling yun. Si Narcissus ay nasa tapat na ng kuta, at ang mga sundalo, nang makita siyang mag-isa, ay nagsimulang magbulong-bulungan, "Hindi ba si General Nero yan? Paparating siya mag-isa." Ang dalawang tauhan sa tabi ni General Euro ay naguguluhan din. Medyo nag-aalala ang isa, "Sa tingin ko, nandito siya para makipag-usap." Mabilis namang nagdagdag ang isa pa, "Pero ano ang hawak niya? Parang kawayan lang yun." Nananatiling tahimik si General Euro, tila malalim ang iniisip. Nagpayo agad ang isa sa mga tauhan, "Dapat ba natin siyang barilin?" Dahan-daang sumagot si Euro, "Hayaan niyo lang siya. Kung balak niyang umatake, hindi siya darating mag-isa." Patuloy sa pagsulong si Nero, sakay pa rin ang kabayo, hanggang biglang pinatigil ito. Ang malakas na huni ng kabayo ay bumasag sa katahimikan ng paligid. Isa sa mga tauhan ni General Euro ang nagsalita, "Ano ang ginagawa niya? Hindi naman siya papunta sa tarangkahan, para siyang papalapit sa isang pader." Isa pang tauhan ang nagsabi, "Sira na ba siya?" Sa isip ni General Euro, may bigla ang duda, iniisip niya, hindi maaari. Pinag-isipan niya ang posibilidad, posible ba? Sa mga sandaling yon, punong-puno ng determinasyon ang mga mata ni Narcissus. Buo na ang kanyang desisyon, "Prinsesa, hintayin mo ako ng kaunti pa." Pinatakbo niya ang kabayo nang hindi humihinto, ibinaba ang sibat na kawayan at itinanim ito sa lupa. Mabilis na naibaon ng sibat at mahigpit na nakatayo. Ginamit ni Narcissus ang kawayan para umakyat sa mas mataas na lugar. Napanganga si General Euro, nagulat sa nakita, ang teknik na yun. Lumipad si Narcissus sa ere dahil sa pagbalikwas ng kawayan. Ang mga sundalo sa ibaba ay biglang namangha, agad nilang binuksan ang kanilang mga mata sa gulat. Bago pa nila namalayan, nasa gitna na nila si Narcissus. Di sila makapaniwala, anong nangyari? Malamig na sinabi ni Narcissus, "Bibilang ako ng 3. Sino mang umatras ay hindi ko papatayin." Natakot ang mga sundalo sa narinig nilang salita. "At sino mang haharang sa akin, papatayin ko sila ng walang awa." Pagkatapos niyang sabihin yon, isang suwail na sundalo ang umatake kay Nero, ngunit mabilis itong nakaiwas. Sa malamig na boses, nagsimula na siyang magbilang, 1. Tumalikod ang isang sundalo sa kanyang mga kasama, "Bakit kayo nakatayo lang dyan? Kaaway natin siya, patayin niyo siya." Nang marinig yon, agad na nagsimulang sumugod ang iba kay Nero. Itinaas ni Nero ang kanyang espada para salagin ang kanilang mga atake, kumikislap ang talam ng espada. Nagtipon ang mga sundalo sa paligid ni Nero, nasa gitna siya ng bilog. Hindi na nagsalita si Nero, nanatiling tahimik. Ilang saglit pa, habang naghahanda silang umatake, malamig na ipinagpatuloy ni Nero ang pagbibilang, 3. Nagsilaw ang liwanag mula sa espada ni Nero, bigla ang narinig ang malalakas na tunog habang walang awa niyang pinaghahampas ang mga sundalong hamarang sa kanyang daan. Nagpanik ang mga sundalong nakapaligid, hindi makapaniwala, anong nangyari? Napatumba ba silang lahat ng ganoon kabilis? Umingay ang malamig na boses ni Nero, "Sisimulan ko na." Itinaas niya ang kanyang sandata, handang lumaban. Biglang lumitaw ang nakakasilaw na liwanag, na nakapagdulot ng pagkabulag sa mga sundalong nasa malapit. Sa mga sandaling yon, sumigaw si Nara at sumugod siya ng buong galit sa mga sundalo. Agad na sumigaw ang commander, "Anong ginagawa niyo? Barilin niyo siya, barilin niyo siya." Ngunit nag-aatubili ang isang tauhan, "Pero, nandyan din ang mga tao natin." Galit na sigaw ng commander, "Hindi na mahalaga. Inaatake ang kabisera, barilin niyo silang lahat dito." Patuloy si Nero sa walang habas na pagpatay sa mga sundalong humaharang sa kanyang daraanan. Biglang humigpit ang kanyang hawak sa sibat, mabilis siyang lumikha ng isang proteksyon upang harangin ang mga palasong paparating. Ang pinuno sa kabilang panig ay naguguluhan habang pinapanood ang lahat ng nangyayari, iniisip niya, "Hindi ako makapaniwala." Kitang-kita niya kung paano mag-isa si Nero na humaharap sa napakaraming sundalo, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala. Sa gitna ng ulan ng mga palaso, tumalon si Nar mula sa pader. Agad siyang bumagsak sa lupa, dahilan upang manginig ang mga sundalo sa ibaba. Bigla namang narinig ang isang boses mula sa malayo,
nagtatanong kung ano ang nangyari. Pinakalma ng malapit na aide ni General noon ang lahat, mula sa ingay na yon, mukhang buhay pa siya. Sa mga sandaling yon, bahagyang bumukas ang tarangkahan ng lungsod. Nang makita ito ng general, nabigla siya at hindi mapigil ang mag-alangan habang nakikita ang pamilyar na anyo, "Magaling, General." Dalawa sa mga malapit na tauhan ni Narcissus ay masayang sumigaw, si General Nero. Muling lumitaw ang mukha ni Narcissus sa kanilang harapan. Naibukas nga ng general ang tarangkahan. Agad na sumigaw ang general sa mga sundalo sa kanyang likuran, "Ano pa ang hinihintay nyo?" Sa lakayin ng buong hukbo, masaya namang nagdiwang ang dalawang malapit na tauhan ni Narcissus, si General Nero ang nagbukas ng tarangkahan. Unti-unting lumitaw ang mukha ni Narcissus sa kanilang harapan, at siya nga ang nagbukas ng tarangkahan. Mabilis na sumigaw ang general sa mga sundalo sa kanyang likuran, "Ano pa ang hinihintay nyo?" Agad na sumalakay ang buong hukbo. Ang mga kabayo ay mabilis na nagsimulang sumugod patungo sa kuta habang ang utos ng general ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Siya mismo ang nagbukas ng tarangkahan. Sino mang umurong ay papatayin sa mismong lugar. Kahit na marami ang mga taksil, walang dahilan para matakot. Mabilis silang nakipaglaban sa mga kaaway. Patuloy na sumulong ang hukbo ni Nero ng buong tapang dahil kasama nila si General Nero. Nakatingin si General Euro mula sa mataas na pader, pinapanood ang buong pangyayari. Si General Nero, na dapat ay kaaway ni Nero, ay aktwal na nagpapalakas ng loob ng kalaban. Sa mga sandaling yon, nagsalita ang isang tauhan sa likuran niya, "General, magmamasid lang ba kayo?" Ngunit walang takot na sumagot si Euro, binuksan lang niya ang unang tarangkahan. "Kung magpadala tayo ng kaunting tropa, mas lalo lang lalakas ang loob ng kaaway." Medyo nalito ang tauhan, kaya't bumalik siya at nagbigay ng solusyon. "Magpadala tayo ng mas maraming tropa para sumali sa laban, iyon ang tamang gawin." Sa kabilang panig, patuloy pa rin ang mabangis na labanan ng dalawang puwersa. Isang malapit na general ang nagpapaalala kay Nero, "General, kailangan mong makatawid sa pangalawang tarangkahan kung gusto mong makarating sa palasyo." Agad na sumagot si Narcissus, "Alam ko." Nagtanong ang general, "Mas mahirap at mas mataas ang tarangkahan na yun, ano ang plano mo?" Kalma namang sumagot si Narcissus, "Siyempre, gagamitin ko ang sandatang pambusal." Medyo nagulat ang general nang marinig ito, pero wala tayong ganoong sandata. Tumingin si Nero sa kastilyo sa unahan at sumagot, "Huwag kang mag-alala, kahit wala tayo, meron sila niyan dito." Malakas na sumigaw si Nero, agad niyong sakupin ang mga panday at ang imbakan ng mga armas sa silangan. Mabilis namang tumugon ang mga boses. "Oo, General, papunta kami sa silangan." Tumugon ang sundalo. Sa mga sandaling yon, nagkaroon ng ingay at nagtanong ang isang bantay doon, "Kaaway ba yon o mga tauhan natin?" Ang tao sa tabi niya ay nagsimulang magpanik, "Ano yung ingay na yon? Papalapit na ba sila?" Katatapos pa lang nilang magsalita nang tumama sa kanilang dibdib ang mga palaso. Agad na sumigaw ang general, "Iyon ang siege tower. Bilasan nyo, agawin nyo na yan." Mabilis niyang iniutos sa kanyang mga sundalo na kumilos. Ang mga sundalong nagsusuri sa loob ay nabigla at mabilis na nagulat, "Maraming baluti dito, sir." Sumagot ang general, "Magaling. Mabilis ang isuot nyo ang inyong mga baluti at maghanda sa malapitang labanan." Agad sumunod ang mga sundalo at sinuot ang kanilang mga baluti. Sa mga sandaling yon, itinuro ng isang sundalo ang paparating na mga tao, "Sir, paparating na ang mga rebelde." Mabilis na lumingon ang commander ngunit hindi nagsalita. Samantala, patuloy sa pagbibigay ng utos ang general, "Infantry, dalhin ang mga siege tower at pumunta sa ikalawang tarangkahan. Ang mga kabalyero, manatili dito upang harangin ang kalaban." Nagpatuloy ang mabangis na labanan, maraming sundalo ang nagsakripisyo ng kanilang buhay. Sa gitna ng laban, isang boses ang tumawag, "General, iniulat ng malapit na tauhan, nakuha na namin ang siege towers at ang mga baluti mula sa imbakan ng armas ay napakakapaki-pakinabang, sir." Agad na lumingon si Nero at nagtanong, "Paano ang mga kabalyero? Nasaan sila?" Agad namang iniulat ng tauhan, hinaranggan nila ang napakaraming kaaway sa arsenal. "Sa tingin ko, magiging mahirap para sa kanila na muling sumama sa atin ngayon." Tahimik na nag-isip si Narcissus matapos marinig ito. "Simula pa lang, kaunti na ang mga tauhan natin, at ngayon kailangan pa nating hati-hatiin sila ng mas lalo." Alam ni Nero ang sitwasyon, ngunit wala na silang ibang daan. Muling kumunat ang kanyang noo na tila nag-iisip ng isang plano. "Kung hindi tayo mananalo, wala nang bukas para sa atin. Ito na ang huling pagsalakay."
Seryosong wika ni Narcissus. Agad niyang iniutos, buong hukbo, sumulong at basagin ang tarangkahan. Mabilis na tumugon ang tauhan, "Opo, sir." Dahan-daang idinagdag ni Nar, "Ako ang manggenguna sa pagsalakay." Sa taas ng kuta, mabilis na nagulat ang isang bantay kay General Euro, "Nasakop na ang silangang Arsenal, sir. Mahihirapan na tayo sa ikalawang tarangkahan." Tahimik na nakinig si General Euro. Nagpatuloy ang tauhan, "Kahit kaunti na lang sila, desperado silang sum-iron ng tarangkahan, sir. Kung wala tayong gagawin, magiging napakadelikado ng sitwasyon." Hindi sumagot ang general, ngunit nag-isip siya, ganito ba nila ginagamit ang kakaunting sundalo at gamit? Napaka-risky, ngunit ang all-out attack na ito ay talagang ang mapanganib. Biglang nagsalita si General Euro, "Ang prinsesa." Hindi pa rin makaunawa ang tauhan kaya't nagtanong muli, "Sir?" Agad na nagtanong si General Euro, "Nasaan ang prinsesa?" Agad namang iniulat ng tauhan, bago magsimula ang labanan, "Umalis ang prinsesa kasama ang Koreanong mga ngalakal, sir." Hindi mapigil ang magalak si Euro sa natanggap na balita. Mabuti, nakaalis na siya. Hu. Hindi pa rin maintindihan ng tauhan ang sinabi ng general. Kaya't nagpatuloy siya, "General, hindi iyon ang mahalaga ngayon. Kailangan nating pigilan sila gamit ang natitirang puwersa natin, sir." Muling nag-isip si General Euro, at sa wakas ay nagdesisyon, "Sige, ipadala ang natitirang tropa sa labanan." Mabilis niyang kinuha ang kanyang espada at iniutos, "Tayo rin ay pupunta doon at sasali sa laban." Yumuko ang tauhan at sumagot, "Opo, General." Pagkatapos, idinagdag ni General Euro, "Oh, may isa pang bagay. Ayos lang lumaban sa unahan, pero huwag mong harapin ng direkta si Nero." Hindi pa rin maintindihan ng tauhan at nagtanong, "Bakit, sir?" Sa malamig na tono, tumugon ang general, "Mahalaga ang iyong buhay." Matapos ang sandaling katahimikan, sinabi ng tauhan, "Ako ang manggenguna sa pagsalakay at puputulan ko ang ulo niya." Mabilis na lumipat ang eksena sa ikalawang tarangkahan, kung saan naglalaban ang lahat ng sundalo. Walang tigil ang mga palasong pamapana sa magkabilang panig. Sumigaw si Narcissus sa mga sundalo, "Kailangan nating basagin ang kanilang depensa." Iniulat ng kanyang malapit na general, "Isang malaking puwersa ng kaaway ang dumarating mula sa kaliwa, sir. May isa pang tropa na mabilis na lumalapit sa kanila. Mukhang inilabas na nila lahat ng kanilang hukbo. Malapit na tayong mapaligiran." Nagpatuloy ang mga sigawan at sigawan sa buong labanan. Nagtikom ng kanyang noo si Naru habang pinag-aaralan ang lahat. Pagkatapos, nagpasya siya, "Simula ngayon, ikaw ang mamumuno, at ako na ang bahala sa likuran." Nabigla ang kanyang tauhan sa narinig, "Pupunta ka ba mag-isa, sir?" Walang inaksayang oras si Naru at mabilis na tumakbo patungo sa kalaban, "Ako na ang bahala sa kanila, huwag kang mag-alala." Sa sandaling yun, bahagyang nabigla ang commander ng kalaban sa eksenang kanyang nakita. "Siya ba ay sumasalakay sa atin?" Tanong nito sa sarili, habang tinitingnan si Naru ng may puot sa mga mata. "Hindi ko alam kung gaano ka kagaling, pero hindi ka mas mabilis sa kabayo sa buong takbo," isip niya habang mabilis ding sumasalakay sakay ng kanyang kabayo. Nakita ni Naru ang papalapit na commander, ngunit hindi nagbago ang ekspresyon niya. Humaharap na ang tao at kabayo sa isa't isa. Tiwalang-tiwala ang commander sa kanyang tagumpay kaya't ngumisi ito ng patagilid. Mamamatay na ang hanggal na ito, isip niya. Ngunit hindi pa rin nagbago ang tapang ni Nero. Biglang sumabog ang laban, at sa hindi inaasahang pagkakataon, ang commander ay sinalakay ng sobrang bilis ni Nero na tumalsik ang kanyang helmet. Naging gulat na gulat ang commander, paano ito nangyari? May ganoong klaseng tao ba talaga? Duguan ang buong paligid, ngunit nanatiling walang ekspresyon si Nero. Habang ang dugo'y dumadaloy mula sa katawan ng commander, patuloy pa rin itong nagtatanong sa sarili, pwede bang may ganitong tao talaga? Samantala, sa ikalawang tarangkahan, nagpapatuloy pa rin ang mabangis na labanan. Tahimik na pinagmamasdan ni General Euro mula sa itaas ang nagaganap sa ibaba. Iniisip niya sa kanyang sarili, "Sa huli, wala akong ibang pagpipilian kundi tapusin ang lahat ng ito gamit ang aking sariling mga kamay. Ito ang pasanin na kailangan kong buhatin. Hindi ko na ito iiwasan." Patuloy pa rin sa pagbabakbakan ng mga sundalo, walang tigil sa kanilang pagsasakripisyo. May mga malalakas na sigaw na naririnig, hinihikayat silang magpatuloy at huwag umatras. Sa sandaling yun, biglang lumitaw si Naru mula sa taas, na ikinagulat ng lahat. Mabilis niyang pinabagsak ang dalawang malalapit na sundalo, napakabilis ng pangyayari kaya't hindi na sila nakareakto.
Tahimik na pinagmasdan ni Naru ang paligid, pagkatapos ay bigla siyang sumugod patungo sa mga kalaban, walang alinlangan na sinugod sila habang umiindayog ang kanyang espada. Sa parehong sandali, sumugod din si General Yuro sa laban, at narinig ang malakas na pagsabog. Matinding nakatingin si Naru sa tao sa kanyang harapan na may matalim na mga mata. Ganon din ang ginagawa ni General Yuro, na nakatitig ng matindi sa kanyang kalaban. Mabilis na sumugod si Naru, pinabagsak ang ilang sundalo upang makalapit kay General Yuro. Itinutok niya ang kanyang matalim na espada patungo sa general. Hindi nagpaiwan si General Yuro, nakahanda na rin para sa labanan. Determinado si Naru sa labang ito. Sa wakas, nagtagpo ang kanilang mga espada. Dahan-daang nagsalita si Naru, General. Nag-atubiling nagtanong, bakit mo ito ginagawa? Nakaramdam ng kaunting pagdududa si General Yuro at sinabi, ayaw kong maging ganito, pero wala ka ng ibang iniwang pagpipilian sa akin. Kailangan kitang pigilan ng sarili kong mga kamay. Galit na sumigaw si Narcissus, paano ang isang general na nagpapahalaga sa karangalan ay gagawa ng ganito? Dahan-daang sumagot si Yuro para sa kapakanan ng mga tao. Napuno ng kalituhan si Narcissus sa kanyang narinig. Mabilis na lumipat ang eksena sa isang hindi pamilyar na bahay. Sa puntong ito, biglang may lumitaw sa harap ng bahay, natatakpan ang kanyang mukha. Sa isip niya, ang tirahan ng tinatawag na tagapagtanggol ng kaluwalhatian ay may bahay na gawa sa pulang luwad, kasing simple tulad ng narinig ko. Agad siyang lumapit sa pinto, at pagbukas niya ng pinto, hindi niya inaasahan na may naghihintay sa kanya sa likod ng pinto. Ang mga mata, tila ng isang mabangis na demonyo, ay humarap sa kanya. Agad siyang napatulala at sinabing, paano ito posible? Bago pa man siya makapagsalita ng higit pa, hinawakan ng mahigpit ang kanyang leeg ng isang braso. Si General Yuro, na puno ng puot, ay nagsalita, hindi ka mukhang isang ordinaryong magnanakaw. Sino ang nagpadala sa iyo? Nang inig sa takot sa presensya ni General Yuro, bumuhos ang kanyang pawis. Ako'y mula sa kaharian ng beach, nanginginig niyang sagot. Agad na tinanong ni Yuro, dumating ba ang kaharian ng beach upang patayin ako?